Leviticus chapter 9. Ang mga offering ni Aaron at mga anak niya. Noong ika-8 araw, pinatawag ni Moses sila Aaron at mga anak niya, pati na rin yung mga leaders ng Israel. Sabi niya kay Aaron, kumuha ka ng batang toro bilang offering para sa kasalanan at isang lalaking tupa para sa offering na susunugin na parehong walang defect, at i-offer mo ang mga ito kay Lord. Tapos, sabihin mo sa bayan ng Israel, kumuha kayo ng isang lalaking kambing bilang offering para sa kasalanan. Para naman sa offering na susunugin, kumuha kayo ng isang batang baka at isang batang tupa na parehong 1 taong gulang at walang defect. Tapos, isang toro at lalaking tupa naman ang kunin nyo para sa peace offering para kay Lord. At samahan nyo ng offering na butil na may halong oil, kasi sa araw na ito magpapakita sa inyo si Lord. Dinala nga nila yung mga inutos ni Moses na i-offer sa harap ng banal na tent. Tapos, lumapit ang buong Israel at tumayo sa harap ni Lord. At sinabi ni Moses, ito ang inutos ni Lord na gawin nyo para magpakita sa inyo ang glory ni Lord. Tapos, sinabi ni Moses kay Aaron, lumapit ka sa altar at i-offer mo yung offering para sa kasalanan mo at yung offering mo na susunugin. Tapos, gawin mo yung ritual ng paglilinis ng kasalanan para sa iyo at sa mga tao. Saka mo i-offer yung mga offering ng mga tao bilang ritual sa paglilinis ng mga kasalanan nila, gaya na ang inutos ni Lord. Lumapit sa altar si Aaron at kinatay yung batang baka bilang offering para sa kasalanan niya. Dinala ng mga anak niya yung dugo sa kanya. Tapos, sinawsaw niya yung daliri niya sa dugo at pinahid sa mga sungay ng altar. Tapos, yung iba pang dugo ay binuhos niya naman sa paanan ng altar. Pero yung mga taba, mga kidneys at mga pinakamasarap na parte ng liver na galing sa offering para sa kasalanan ay susunugin lahat sa altar, gaya ng inutos ni Lord kay Moses. Yung mga karne at balat naman ay sinunog sa labas ng camp. Tapos, kinatay ni Aaron yung offering na susunugin. Dinala ng mga anak niya yung dugo nito at sinaboy naman niya sa lahat ng side ng altar. Tapos, isa-isang dinala sa kanya yung offering na susunugin, pati yung ulo, at sinunog niya ang mga ito sa altar. Tapos, hinugasan naman niya yung mga lamang loob at yung mga paa kasama ng offering na susunugin. Sinunog niya ang mga ito sa altar. Sunod nito, present naman niya yung offering ng mga tao. Kinuha niya yung lalaking kambing na offering para sa kasalanan ng mga tao at kinatay ito. Tapos, present niya ito bilang offering para sa kasalanan, gaya nung nauna. Present niya yung offering na susunugin at inoffer ito ayon sa instructions tungkol dito. Present niya naman ang offering na butil. Dumakot siya nito at sinunog sa altar, dagdag pa sa offering na susunugin tuwing umaga. Kinatay niya yung toro at lalaking tupa bilang peace offering ng mga tao. Dinala ng mga anak niya sa kanya yung dugo at sinaboy naman niya ito sa lahat ng side ng altar. Tapos, yung taba ng toro at ng lalaking tupa, kasama na yung malapad na buntot, yung taba ng mga bituka, yung 2 kidneys, pati yung mga taba nito, at yung pinakamagandang parte ng liver ay dinala rin sa kanya. Pinatong muna nila sa pitso yung taba, saka sinunog sa altar. Tapos, yung mga pitso at yung kanang hulihang hita ay tataas naman bilang offering na tinataas kay Lord, gaya ng inutos ni Moses. Tinaas ni Aaron ang kamay niya sa harap ng mga tao at blinas sila. Saka siya bumaba pagtapos niyang i-offer yung offering para sa kasalanan, offering na susunugin at yung peace offering. Pagkatapos noon, pumasok sa banal na tent sina Moses at Aaron. Tapos, lumabas sila at blines ang mga tao. At ang glory ni Lord ay nagpakita sa mga tao. At lumabas ang apoy mula kay Lord at sinunog yung offering at taba na nasa altar. Nung makita ito ng lahat ng mga tao, sumigaw sila at dumapa sa lupa.
Leviticus chapter 10. Ang apoy na hindi holy. Kumuha ng kanya-kanyang lalagyan ng insenso ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu. Nilagyan nila ito ng apoy at insenso. Nag-offer sila sa harap ni Lord pero hindi holy ang apoy na ginamit nila. Hindi naman iyon ang inutos ni Lord sa kanila. Tapos, biglang may lumabas na apoy mula kay Lord at sinunog sila. Namatay sila sa harap ni Lord. Tapos, sinabi ni Moses kay Aaron, ito yung sinasabi ni Lord na sa mga priest na nagsiserve sa akin, ipapakita ko na holy ako at i-glorify ako sa harap ng mga tao. Tahimik lang nun si Aaron. Pinatawag ni Moses sina Mishael at Elzaphan, mga anak ni Uziel na uncle ni Aaron. Sinabi niya sa kanila, lumapit kayo dito at buhatin nyo ang mga bangkay ng mga kamag-anak nyo. Alisin nyo ang mga ito sa harap ng holy place at dalhin nyo sa labas ng camp. Lumapit nga sila sa harapan at binuhat ang mga bangkay palabas ng camp, gaya ng inutos ni Moses. Pero sa damit lang ng mga bangkay sila nakahawak. Tapos, sinabi ni Moses kay Aaron at sa mga anak niyang sina Eleazar at Ithamar, ayusin nyo ang mga buhok nyo at huwag nyong punitin ang mga damit nyo kung ayaw nyong mamatay at madamay sa galit ang buong bayan. Pero yung mga kamag-anak nyo, ang buong bayan ng Israel ay pwedeng magluksa sa pagsunog na ginawa ni Lord. Huwag kayong lalabas ng banal na tent para hindi kayo mamatay kasi inanoint kayo ni Lord ng oil. Ginawa nga nila ang inutos ni Moses. Mga instructions para sa priest. Tapos, kinausap ni Lord si Aaron. Kayo na mga anak mo, huwag kayong uminom ng alak o anumang nakakalasing na inumin pag papasok kayo ng banal na tent para hindi kayo mamatay ng mga anak mo. Batas ito na dapat sundin sa lahat ng mga descendants mo. Dapat alam mo kung ano ang pagkakaiba ng holy sa karaniwan at marumi sa malinis. At ituro mo sa buong bayan ng Israel ang lahat ng utos ni Lord na sinabi ni Moses. Kinausap ni Moses si Aaron at ang mga natira nitong mga anak na sina Eleazar at Ithamar. Kunin nyo yung natirang offering na butil mula sa offering na susunugin para kay Lord at gawin nyo itong tinapay na walang pampalsa. Kainin nyo ito sa tabi ng altar kasi sobrang holy nito. Dapat yung kainin ito sa holy place kasi para sa iyo at sa mga anak mo ito. Galing ito sa mga offering na susunugin para kay Lord. Ito ang inutos sa akin ni Lord. Pero kayo ng mga anak mong lalaki at babae, pwede nyong kainin sa lugar na kinoconsider na malinis ayon sa ritual ang mga itanaas na offering, yung pitso at hita. Para sa iyo at sa mga anak mo ang mga ito. Galing ang mga ito sa mga peace offering ng bayan ng Israel. Yung mga dadalhin nilang offering na itinataas gaya ng pitso at hita, pati yung mga taba ng mga offering na susunugin ay mapupunta sa iyo at sa mga anak mo forever, gaya ng inutos ni Lord. Tapos, tinanong sila ni Moses tungkol sa kambing na inoffer para sa kasalanan. Nalaman niyang sinunog yun. Nagalit siya sa mga anak na lalaki ni Aaron na sina Eleazar at Ithamar. Sabi niya, bakit hindi niyo kinain sa holy place yung offering sa kasalanan? Sobrang holy nun at ibinigay ni Lord sa inyo yun para matanggal niyo ang pagkakasala ng bayan, para magawa niyo yung ritual sa paglilinis ng kanilang kasalanan sa harap ni Lord. Hindi dinala yung dugo nito sa loob ng holy place. Dapat kinain nyo na ito sa holy place gaya ng inutos ko. Sumagot si Aaron kay Moses, nag-offer na nga sila ng offering para sa kasalanan at offering na susunugin para sa araw na ito. Pero nangyari pa rin sa akin ang mga bagay na ito. Matatanggap ba ako ni Lord pag kumain ako ngayon ng offering para sa kasalanan? Nung marinig ni Moses yun, pumayag na siya. Leviticus chapter 11. Mga hayop na pwedeng kainin. Kinausap ni Lord sina Moses at Aaron. Sabi niya sa kanila, magsalita kayo sa bayan ng Israel. Sabihin niyo, sa lahat ng hayop sa lupa,
ito lang ang mga pwede niyong kainin. Pwede niyong kainin ang mga hayop na hati ang kuko sa paa at ngumunguya ulit sa nakain na. Pero hindi niyo pwedeng kainin yung camel. Hindi kasi hati yung kuko nito kahit na nginunguya ulit nito ang nakain na. Marumi ito para sa inyo. Yung dagang gubat din, kahit na ngumunguya ulit sa nakain na, hindi naman hati ang kuko nito sa paa. Marumi rin ito para sa inyo. Ganon din yung rabbit. Ngumunguya nga ulit sa nakain na, kaso hindi naman hati ang kuko nito sa paa. Marumi rin ito para sa inyo. Ang baboy, may hati naman sana yung kuko nito, pero hindi naman ito ngumunguya ulit sa nakain na. Marumi ito para sa inyo. Hindi nyo dapat kainin ang karne ng mga ito at huwag nyong hahawakan yung mga patay na katawan ng mga ito. Marumi ang mga ito para sa inyo. Yung mga nasa tubig, ito naman ang mga pwede nyong kainin. Pwede nyong kainin lahat ng mga isdang may palikpik at kaliskis, galing man ito sa dagat o ilog. Pero lahat ng mga walang palikpik at kaliskis ay marumi para sa inyo. Hindi nyo pwedeng kainin ang karne ng mga ito at dapat huwag nyo ring hawakan ang patay na katawan ng mga ito. Marumi ang mga ito. Lahat ng mga hayop sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay marumi para sa inyo. Ito naman ang mga maruruming ibon. Hindi nyo dapat kainin ang mga ito. Marurumi ang mga agila, buitre, agilang dagat, buzzard, lahat ng klase ng lawin, lahat ng klase ng uwak, yung ostrich, yung panggabing lawin, yung lawing dagat, lahat ng uri ng lawin. Maliit na kwago, malaking kwago, kwagong may sungay, yung kwago sa desert, yung buitreng kumakain ng patay, lahat ng klase ng tagak at paniki. Marumi para sa inyo lahat ng mga insektong may pakpak at apat ang paa. Pero sa mga insektong ito, pwede nyong kainin yung mga tumatalon. Lahat ng klase ng balang, lahat ng klase ng kuliglig at lahat ng klase ng locust ay pwede nyong kainin. Pero marumi sa inyo yung mga insektong may pakpak at apat ang paa. Ang mga hayop na ito ang magpaparumi sa inyo. Ang humawak sa mga patay na katawan ng mga ito ay i-consider na marumi hanggang gabi. Tapos, sino man ang magdala ng kahit anong part ng patay na katawan ng mga ito ay dapat labhan ang suot niyang damit. I-consider siyang marumi hanggang gabi. Lahat ng hayop na may hati ang kuko sa paa o yung mga hindi ngumunguya ulit sa nakain na ay marumi para sa inyo. Lahat ng hawak sa mga ito ay i-consider na marumi ayon sa ritual. Sa lahat ng apat ang paa, yung mga may flat na talampakan ay marumi sa inyo. Sino man ang humawak sa mga patay na katawan ng mga ito ay i-consider na marumi ayon sa ritual hanggang gabi. At sino man ang magbitbit sa patay na katawan ng mga ito, dapat niyang labahan ang suot niyang damit. Ang mga hayop na ito ay marumi para sa inyo. I-consider siyang marumi ayon sa ritual hanggang gabi. Ito naman yung marurumi doon sa mga hayop na nakatira at tumagapang sa lupa. Yung dagang bukid, daga at lahat ng klase ng malaking butiki. Yung tuko, yung buwaya, bayawak at iba pang klaseng butiki. Sa lahat ng mga hayop na nakatira sa lupa, marurumi ang mga ito sa inyo. Sino man ang humawak sa mga patay na katawan nito ay i-consider na marumi hanggang gabi. Tapos, anumang kagamitan na malaglagan ng mga patay na katawan nito ay i-consider na marumi. Kahit gawa pa ito sa kahoy, sa tela, leather o sako, at kahit para saan pa ito ginagamit, dapat ibabad ito sa tubig. Tapos, i-consider itong marumi hanggang gabi. Saka pa lang ito i-consider na malinis. Tapos, isa man sa kanila ang malaglag sa banga o palayok, lahat ng laman nun ay magiging marumi at dapat basagin ito. Magiging marumi lahat ng pagkain na basa ng tubig galing sa mga lalagyan nito. Tapos, yung inumin na laman ng banga ay magiging marumi rin. Lahat ng malalaglagan ng mga patay na hayop ay magiging marumi. Kahit na oven ito o kalan na parehong gawa sa clay, dapat sirain ito. Marumi ang mga ito. Dapat i-consider ito na marumi para sa inyo. Malinis yung bukal at ipunan ng tubig, pero anumang madikit sa mga patay na mga hayop na nandun ay marumi. Kung sa mga binhi naman na itatanim na hulog ang patay na katawan ng mga hayop na ito,
malinis pa rin yung mga binhi. Pero kung may halong tubig yung binhi tapos nahulog doon yung patay na katawan, magiging marumi na ito para sa inyo. Kung yung mga hayop naman na pwede nyong kainin ang namatay, i-consider na marumi ang sinumang humawak dito hanggang gabi. Sa mga kumain ng patay na katawan nito, dapat niyang labhan ang damit na suot niya. Tapos, i-consider siyang marumi hanggang gabi. Yung nagbitbit naman ng patay na hayop, dapat niya ring labhan yung damit na suot niya at i-consider din siyang marumi hanggang gabi. Lahat ng mga hayop na gumagapang sa lupa ay marumi. Hindi nyo dapat kainin ang mga ito. Ang mga hayop ang gumagapang na sumasayad ang tiyan, apat ang paa o kahit yung maraming paa, pati na lahat ng mga gumagapang sa lupa, hindi nyo dapat kainin kasi marumi ang mga ito para sa inyo. Hindi nyo dapat dumihan ang sarili nyo dahil sa mga hayop na gumagapang. Huwag nyong dumihan ang sarili nyo dahil sa kanila. Huwag kayong maging marumi. Ako si Lord na Diyos nyo. Maging malinis kayo, maging banal kayo kasi banal ako. Huwag nyong dumihan ang sarili nyo dahil sa mga gumagapang na hayop sa lupa. Ako si Lord na naglabas sa inyo sa Egypt para maging Diyos nyo. Maging holy kayo kasi holy ako. Ito ang batas tungkol sa mga hayop sa lupa, mga ibon at sa mga hayop sa tubig, pati na rin yung mga gumagapang sa lupa, para mahiwalay ang mga hayop na marurumi sa malilinis at yung mga hayop na pwedeng kainin sa hindi pwedeng kainin.